Good afternoon po. Good morning. Good morning pa. Kung morning pa po. So, sabi na lahat ni Ete. So, akin na lang po yung hirap dahil first of all, si nanay. So, sa akin ang may dadagdag ko na lang doon. Kung si nanay, ang ano ni nanay kay ate, yung pagiging madasalin, siguro sa akin, yung kung ano po ako ngayon, siguro pagyabang ko na sakali. Executive chef sa isang luxury. Yun, yung natutunan kay nanay. Sabihin ko senera. Then, power. Siguro po hindi nyo alam. Or, nasabi ni ate, si nanay is naging cook ng ambassador ng Italy. So, nakapunta si nanay ng Vatican. So, yun ang nag-insist sa akin na ito yung, kung si ate nakukuha niya yung pagdadasal. Usually, so, darasal din naman ako or talagang yung banding namin itong natuwing 6 o'clock, imbis na maglalaro pa ako, lalo na ako kasi ako yung nag-iisang lalaki, kailangan maglaro lang eh. Hindi ko bang kailangan ko magdasal, lalo na si ate, hindi ko pwede. Siya yung leader lagi sa mga dasal-dasal nung malilit kami. So yun ang naibaon din sa akin ni nanay. Then more on ano na lang siguro kasi nagtitinda kami mga karinderya. So doon ako natuto kay nanay. Tapos siguro dahil na buyo lang rin nila ako na maging computer technician, kaya nang naitapos ko for 4 years. Pero talagang nag-insist ako. Habang nag-working na lang ako habang working ako sa fast food chain, sa gabi, 2 years akong kumuha ng vocational for 2 years, vocational sa Araulia. So yun ang kinuha ko na food and cookery. Kasi gusto kong sundan si nanay eh. Siguro nyo, ako yung lalaki na nagbibitbit ng bayong ni nanay sa Libertad na nakikita niya ako kaya laging bitbit ko yung bayong 6 o'clock in the morning, 5 para mamalengke kasi nang iano namin sa paninda ni nanay. So yun ang mga nakuha ko. Then, father, minaster ko na po yung pagiging Italian cuisine. So doon ako nakilala. Pagiging Italian cuisine. Minsan kahit pa paano siguro, matikman nyo kung ano yung then, ano pa ba? Sikap, tiyaga. Yan talaga naging pundasyon ko. Yan, na yung mga nakuha ko kay nanay. Kay tatay din, talaga. Sabi ko, pag hindi ka huwag kang mahihiya kung hindi ka magawa ng masama. Kasi lagi sinasabi, laban, netran. Lalo na ikaw, kasi nag-iisa ka lang eh. Kumbaga, sabi nga ni nanay, Rani, magpari ka na lang. Doon naman si tatay, kumbaga siyempre, kung nagpari daw or something, sira na raw yung ano sa akin tatay na putol na raw yung netra na niya. So sabi, si ate naman nag-mother, yes, at least kahit pa paano naman, di ba? Naki-ano na lang ba? Naki-ayo na lang kay tatay, at least. Okay lang rin naman. Kasi kita nyo naman po lahat ng blessing. Dahil din kay ate, lahat ng blessing. Almost. Kaya wala na rin po akong hinihiling. Ayun yung mga anak ko na natatanggap nila. Then yung isa na lang, yung the way. Tignan nyo po, na anong nanay ko noong November 19. So si nanay kasi November 1 pa lang, almost 1 week ago, first week ng November, binigyan na ng taning. 1 week na lang daw. Lucky lang daw kami kung tatagal pa si nanay ng 1 week. So from November, so yun, tinawagan ko lang si nanay. Yung nakipag-deal ako sa kanya. Nay, uuwi po ako ng November 18. Eh baka naman po intayin niyo po. Intayin niyo na lang po ako. Uuwi naman ako. Then, sige, hintay. Okay. Yun, lumakas si nanay. Parang ganun. So, mga November, 5 days before ng 18, nagsabi yung boss ko na hindi raw ako makakauwi kasi wala akong kapalit.
Yung kapalit ko, nakakuha na ng ibang trabaho, maganda na. Yung bibit-bitin niya na yung family niya sa Australia. So, yun na. So, tinago ko ng 5 days. Tinago ko ng 5 days. Hindi ko sinabi sa kanila. Sa misis ko lang sinabi ko na kasi parang Call of Duty. Ay nang hirap sa trabaho ko na sa barko na kailangan i-maintain mo eh. Being a Filipino, lalong overseas kami, being a Filipino to be proud. So nandito na yun eh. So ba, tapos yung mga tauhan ko, ayokong i-down sila sa pangyayaring ganun. So namili ako. So yung choice ko na magstay. Choice ko magstay kasi bread and butter ko yun for 10 years. Yung barko na yun. So talagang yun, doon ako nag-create talaga na maganda ang ano namin. So 18, sila ate, tuntua. Kala nga nila eh, nasa aeroplano na ako, uuwi na. Hindi mo nila umaga. Dating ng gabi ng 18, tinawagan ko na si ate. Sabi ko, ate, hindi ko na kaya to. Kailangan malaman nyo na may extend ako. So para bang sumugal ako. Kasi panalo na ako eh. Masigla pa si nanay. Parang inisip ko, aabot pa to ng December 6. Yun yung ganong katagal, yung transition namin ng kapalit ko. Ng ibang lahi na kapalit. Hirap din kasi kung Pinoy, kung kapalitan kung Pinoy, kung German o ibang lahi, ang hirap. Mahirap magpaliwanag, mahirap mag-turn over ng trabaho. So yun, ayun ang nangyari. Sabi ni ate sa akin, tulog na po si nanay. Ay kuya, tulog na si nanay ng 18. Bukas ko na lang sasabihin. Sabi nga ni brother, hindi natutulog nanay mo. Matalas ang pandinig ng nanay mo. Napapakinggan kayo ni nanay mo kung ano nangyari sa inyo o ang pinag-uusapan niyo. So yun ang siguro, yung promise ko kay nanay na uwi ako ng November 18, hindi ko nagawa. So 19. So natulog siya ng 18. Tinanong ko nga kay ate ko, nasabi niya, hindi niya na raw nasabi. So, okay lang. Nakatulog na raw ng mahimbing si nanay na 19, dire-diretso na. So taganda, inano ko na rin naman sa, sinabihan ako ng supervisor ko, ng amo ko na wala na yung nanay ko. So, yun talaga ang buhay. Tsaka handa na rin naman po kami katulad ng sinabi ni Yet. So talagang prepare for everything since April na almost halangan namin yun na. So April, May, June, July. Ang tagal pa rin bago kami na. So at least, yun lang rin naman po masasabi ko. Pagdating ko na lang po dito, yun na lang binulong ko sa kanya. Nagsosorry ako. Pero alam naman ni nanay, yun naman ang turo sa amin. Para saan? Pamilya mo, para sa kinabukasan nila o ano man, gawin mo. Tapos na nga naman daw yung ano niya sa amin. Pero hindi, sa akin, ano lang rin. Para bang ano ko rin kay nanay. Kaya after that 19, kahit nasa liblib na lugar ko ako, talagang ni-rubber boat nila ako. Sinakay nila ako sa sasakyan na yun. Kasi lugar eh, Katutubo eh, sa PG. Doon pa ako galing, French Collins. Sinakay ako ng first time ko makasakay ng parang kala mo tora-tora na 20-seater. Makita mo yung kaya mong tutukan ng patalim yung yung pilot. Sana diretso mo na sa Pilipinas. Ba't mo pa idadaan sa para hindi ko na kailangan ng mga visa or hindi na ako ma-hold sa immigration. So ayos naman. First time ko makasakay ng nakakalanghap ka ng gasolina nung eroplano. Akala mo hindi na nga rin ako, hindi na ba, para magka-crash ba o ano. Katulad yung mga regular na passenger talaga na nagsasakyan mo. So ayos naman po. Karating dito nung 2 days ago. And kita ko po kayo lahat. Tsaka gusto ko na lang pong muling pasalamatan. Sister Edna, tumayo naman po kayo. Sige naman po. Sister Edna, tumayo. Brad. Ayun po, lagi kasama ni nanay. Tumulit po namin talaga. Kapamilya na po namin. Siya po, parang talagang kabady-bady ni nanay. Yan si Sister Edna.
Brad, tumayo ka, Brad. Okay. Babawian kita. Yan, si Brother Lito. Siya po yung lagi, parang naging kapalit ko. Yan, silang dalawa ni ate, sila lagi. Talagang wala akong masabi. Brad, thank you. Ayun lang po. Thank you po.